at babala! Ang kapangyarihang tinaglay ng Panginoon Kristo ay kaloob o bigay lamang sa Kanya ng Panginoon Diyos. Iba ho yung nagkaloob sa pinagkalooban. Napakalino po ng patotoo mismo ng ating Panginoon Kristo. Ang sabi niya, ang Ama na tumatahan sa Kanya ang gumagawa ng Kanyang mga gawa. Kaya ang mga himalang nahayag sa ating Panginoon Kristo, uulitin natin, ang tunay na gumawa niyo na ang Panginoon Diyos, kasangkapan lamang ang Panginoon Kristo. Sino ba naman ang hindi masasaktan sa pahayag ng Iglesia ni Kristo na ito, nang sabihin nila na ang Diyos na ating sinasamba at pinaniwalaang hari ng mga hari, ay inalipusta ang hinuhusgahan na umano'y walang kapangyarihan at isa lamang kasangkapan. Para sa isang Katoliko, ang mga salitang ito ng ministro ay kasuklam-suklam sa kanyang pandinig. Kaya paumanhin po, ginawa ang video na ito hindi upang gumanti at makakasakit sa kalooban ng mga kapatid natin sa ibang sekta. Lalo na sa mga paniniwalang Islam at Iglesia ni Kristo. Sadyang may mga katotohanan lang talaga na matagal nang nakatago at hindi na pinansin, ngunit kung ito ay ating susuriin ng malalim, ito pala ang magbibigay linaw sa mga bagay na matagal na nating kinasasabikang matuklasan, lalo na kung ang mga ito ay may kaugnayan sa ating paniniwala at kaligtasan. Kaya panoorin hanggang dulo ang video na ito, at tuklasin ang mga talata na litre por litrang pinapahayag mismo ni Kristo, at pag-aangkin na siya ay hindi karaniwang tao lamang. At ito ay tiyak na taliwas sa paniniwala ng mga Muslim at Iglesia ni Kristo tungkol sa kanyang pagka-Diyos na nagkatawang tao. Ayon sa teolohiya ng Kristyanismo, si Kristo ay may kapangyarihang katulad ng Ama. Ang kanyang kapangyarihan ay 100% kapantay ng Ama na Diyos. Walang mayroon ng Ama na wala sa Kanya. Magagawa ni Kristo ang anumang ginawa na Kanyang Ama. Isa sa kilalang theologian, sa kasaysayan ng Kristyanismo na si Justin Martyr. Noong 100 hanggang 165, na isang maagang theologian na Kristiyano, siya ay kilalang pilosopo at mamahayag sa katotohanang Kristiyano. Siya ay isang intelektual na tagapagtanggol ng pananampalataya, ng nauunang mga siglo ng Kristyanismo at na naging martir. Sa kanyang sulat ay itinuro ni Justin Martyr, na si Hesukristo ay Diyos, at nararapat na sambahin bilang Diyos. Ayon sa kasaysayan, hindi mabilang ang mga teologo na nagpapatunay at naniniwala na si Kristo ay walang simula at walang hangganan bilang Diyos na kapantay ng Ama. Ngunit, ano po ba ang silbi ng mga katunayan na ito? Kahit ang lahat na pagpapatunay ng mga teologo at mga Bible scholar pa ang isasama sa video na ito, upang patunayan na si Kristo ay tunay na Diyos. Kung ang mga Muslim at Iglesia ni Kristo na ang kaharap natin, masasayang lamang ang tibay ng mga kasaysayan na ito. Dahil para sa kanila si Muhammad at Felix Manalo, ay mas kilala at tunay na mensahero ng Diyos, kung ikukumpara sa lahat ng mga Bible scholar, at mga kilalang theologian. Si Muhammad, at si Felix Manalo, ay may kambal na pamamaraan, kung paano gamitin ang salita ng Diyos, upang ito ay magiging epektibong instrumento, para sa kani-kanilang sariling layunin. At upang sila ay makikilala na umano'y mga tunay na mensahero ng Diyos. Kung susuriin natin ang kasaysayan ng kanilang pag-uumpisa bilang mensahero, ay halos walang pagkakaiba. Si Muhammad ay naging mensahero ng Diyos noong siya ay 40 taong gulang sa 610 na siglo, na nag-uumpisa nang pumasok siya sa kuweba ng Hira, na malapit sa Mecca, Saudi Arabia. Sa panahon na lumabas siya mula sa loob ng kuweba na yun, sinabi niya na siya ay nakatanggap ng isang revelasyon mula sa Diyos sa pamamagitan ng Anghel Gabriel. At ang mga salitang narinig niya ay naging unang bahagi ng Quran, ang banal na aklat ng Islam ngayon. Pagkatapos ng unang revelasyon, nagsimula si Muhammad na ipahayag ang mensahe ng Allah sa kanyang pamilya at kaibigan. At kalaunan ay sa mas malawak na publiko sa Mecca. Ang kanyang mga turo ay nakatuon sa pagsamba sa iisang Diyos na tinawag nila sa pangalang Allah. Sa loob ng mga sumunod na taon,
na kontrol ni Muhammad ang Mecca at naging pangunahing sentro ng Islam ang lungsod na ito. Bago siya namatay noong 632 siglo, ang karamihan ng Arabia ay naging Muslim na, at ang Islam ay nagsimulang kumalat sa ibang bahagi ng mundo. Ngunit ang paniniwalang Islam ay nagbabawal sa pagkilala ni Kristo na isang Diyos tulad sa Kristyanismo. Dahil para sa kanila si Kristo ay walang kapangyarihan at isa lamang propeta na kasangkapan ng Diyos. Ang kanilang paniniwala tungkol kay Kristo ay walang pagkakaiba sa turo ng Iglesia ni Kristo. Kaya walang pag-aalinlangan na ang mga doktrina ng Iglesia ni Kristo tungkol sa Panginoong Hesus ay kinuha lamang ni Felix Manalo sa paniniwalang Islam. Na ayon sa turo ng Islam, hindi naniniwala si Muhammad na si Kristo ay Diyos dahil sa mga sumusunod na dahilan. Si Allah ay walang kapantay o katulad. Ayon sa Quran, walang Diyos maliban sa Allah, at siya lamang ang makapangyarihan. Naniniwala ang Islam na si Kristo ay nilikha lamang ng Diyos, katulad sa turo ni Felix Manalo. At ayon sa kanilang Quran, si Allah ang lumikha ng langit at lupa, paano siya magkakaroon ng anak kung wala siyang asawa? Kinikilala ng Islam na ginawa ng Diyos si Kristo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ang mga dahilan na ito ay batay sa turo ng Quran at ng Islam, at ito ay nagpapakita ng malalim na pagkakaiba sa pagitan ng paniniwala ng Islam at ng Kristyanismo tungkol sa kalikasan ni Kristo. Kaya masasabi natin na ang paniniwala ng Iglesia ni Kristo ay walang pinagkaiba sa Islam na hindi nabibilang sa paniniwalang Kristiyano. Dahil sa kanilang parehong pinanggalingan ng bawat pagtanggap ng mensahe mula sa Diyos. Si Felix Manalo din ay pumasok umano sa kanyang kwarto ng 3 araw, at katulad ni Muhammad siya ay nakatanggap din umano ng mensahe mula sa isang anghel tulad ni Muhammad. Malinaw na isang pag-idolo ni Felix Manalo o pattern mula kay Muhammad ang sinabi niya na nangyayari sa kanyang kwarto sa loob ng 3 araw. Kung saan, sa 3 araw ay naiiba na ang kanyang paniniwala. Dahil sa kanyang paglabas mula sa kwarto na yun, ay hindi na niya kinikilala si Kristo na totoong Diyos, na sanaayon sa kanyang nakasanayan paniniwala, kundi bilang isang tao na lamang. At ang nakakabiglang pangyayari, na ayon sa kanya siya ay ginawang tunay na mensahero umano, na parang kapantay at naging kahalili ng Panginoong Hesus, na nadestino dito sa Pilipinas, upang itayo ang natalikod na Iglesia Katolika. At maliban sa hindi na siya naniniwala na si Kristo ay totoong Diyos, sinabi pa niya, na ang Panginoon ay ginawa lamang ng Ama katulad natin, at ang masaklap ay ang kanyang pahayag na si Kristo, ay walang sariling kapangyarihan, katulad sa ipinahayag ni Muhammad. At sa pagpatuloy ng panahon, ginamit ng kanyang mga ministro, ang mga talatang umano'y nagpapatunay na ang mga himala na ginawa ni Kristo, ay hindi galing sa kanyang sariling kapangyarihan. Natin ang pinatutunayan ng mga apostol sa gawa, 10:38, ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazaret, ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang tunayan na siya nga ang hinira. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng Diablo. Mga kaibigan, napakalinaw po ng pahayag na ito ng apostol na si Pedro. Ang kapangyarihang tinaglay ng Panginoon Kristo ay kaloob o bigay lamang sa kanya ng Panginoon Diyos. Ngunit, kung ang mga pagpapatunay ng iba't ibang aklat ng kasaysayan, ay pilit na iniiwasan ng Islam, at Iglesia ni Kristo, upang makaiwas sa paniniwalang si Kristo ay totoong Diyos. Ang kwento at babala ay nagsisikap at gumawa ng malalim na pagsusuri at pagsasaliksik, upang makakuha ng mga talatang mula mismo sa Biblia, na magpapatunay na si Kristo, ay may totoong may kapangyarihan bilang Diyos, katulad ng kanyang Ama. Ngunit, sa ating mga pagpapatunay na ito, ay hindi natin hinahangad na tayo ay paniniwalaan ng mga Muslim at simbahang Iglesia ni Kristo. Dahil kahit ubusin pa natin ang mga talata na nasa Biblia, kung ang isang tao ay walang gabay ng Espiritu Santo, kailanman hindi rin niya ito maunawaan ng husto. Subalit sa dulo ng video na ito, ay matutuklasan natin ang isang talata na hindi na maaring iwasan ng dalawang sekta na ito.
Tungkol sa mismo ng pag-amin ng Diyos sa lumang tipan, na siya ang taong pinatay sa bagong tipan. Ngunit bago yan, sa isang banda, kung tayo ay may malinaw at intelektual na pag-iisip, napakahirap din na tanggihan ang sinabi ng talata na ito, tungkol sa pagka-Diyos ni Kristo, na mababasa natin sa aklat ng Isaias Kapitulo 44 na bersikulo 6. Ito ang sinabi bilang pagpapatunay ng Diyos sa kanyang sarili. Sinabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, at ang kanyang manunubos, si Panginoong Zebaoth, ako ang unang at ako ang huling, at wala pang Diyos bukod sa akin. Sa bagong tipan, si Kristo ay gumamit din sa parehong mga salita na ito bilang pagpapatunay ng kanyang sarili. Sa aklat ng Pahayag Kapitulo 22 bersikulo 13, ito ang kanyang sinabi. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. At wala tayong mababasa sa Biblia, na may isang tao na pinaghihintulutan ng Ama na angkinan ang lahat na nasa kanya bilang tanda at kalikasan ng isang tunay na Diyos. Ang tanong, kung totoong si Kristo ay hindi Diyos, bakit hinahayaan ng Ama, si Apostol Juan, na isulat ang kanyang narinig mula kay Jesus, ang pag-aangkin nito na siya ay katulad ng Ama na isang Alpha at Omega. At narito ang isa sa mga talata sa Biblia, na hindi kayang patunayan ng mga Muslim at Iglesia ni Kristo, na si Jesus ay tao lamang, ay ang tungkol sa kanyang pinagmulan. Na mababasa sa unang sulat ni Apostol Pablo sa taga-Korinto Kapitulo 15 bersikulo 47. Ito ang sinabi, ang unang tao na si Adan, ay mula sa lupa, nilikha mula sa alabok, ngunit ang pangalawang tao na si Kristo ay mula sa langit. Kung susuriin natin ang buong Biblia, walang nakasulat na may tao o propeta ng Diyos, na nakatira sa langit noong hindi pa ginawa ang mundo. Ibig sabihin, si Kristo ay hindi nagmula sa langit bilang isang tao o isang propeta, at lalong hindi isang anghel lamang. Malinaw sa talatang ito, na si Kristo mismo ang nagsasabi na hindi siya isang tao lamang. Sa aklat ng Juan Kapitulo 8 bersikulo 23, ito ang kanyang sinabi, kayo ay mga taga-ibaba, ako ay taga-itaas. Kayo ay mga taga-sanlibutan, ako ay hindi taga-sanlibutan. Sa makatuwid, ayaw paniwalaan ng mga Muslim at Iglesia ni Kristo ang pagpapatotoo ni Kristo sa kanyang sarili mismo. Na siya ay hindi tao o propeta lamang, dahil siya ay nakatira sa langit noong hindi pa siya nagkatawang tao. Na ayon sa kanya ay walang nakatira na tao doon dahil ang tao ay nakatira lamang sa baba o sa lupa. Ang kagustuhan ng mga relihiyon na ito hanggang ngayon sila lang ang paniwalaan sa mga tao, na si Kristo ay hindi nagmula sa langit kundi siya ay ginawa lamang ng Diyos dito sa mundo tulad natin. Iilan lamang ito sa maraming talata sa lumang tipan, na sumasalungat sa kanilang mga aral tungkol sa pagka-Diyos ni Kristo. Na naglalaman ng mga propesya tungkol sa pagdating ni Kristo dito sa mundo, na tumutukoy hindi lamang sa kanyang pagiging tao, kundi sa kanyang kalikasan bilang Diyos. At narito ang isang talata, na tiyak hindi masasagot ng mga Muslim, at Iglesia ni Kristo. Na napaka-litre por litra, at hindi na kailangan pang unawain, at magpapatunay na si Kristo mismo, ay malinaw na nagsasalita mula sa isang aklat sa lumang tipan. Sa isang hula, para mismo sa kanyang sarili, sa oras na siya ay ipako na sa krus, doon sa Kalbaryo. Alam natin na ang pinapako sa krus ayon sa Biblia ay si Kristo. Sa aklat ng Juan Kapitulo 19 bersikulo 34, ito ang mababasa natin. Subalit isa sa mga kawal, na may sibat, ang tumusok sa tagiliran ni Jesus. Ang dugo at tubig ay kaagad lumabas. Ang talata na ito, ay isa lamang katuparan sa propesya, na mismo si Kristo, ang nagsasabi sa lumang tipan. Bilang patas na pamamahayag, ito ay kinuha natin mismo sa Lamsa Translation. Ang Biblia na madalas ginagamit ng Iglesia ni Kristo. Sa aklat ng Zacarias Kapitulo 12 bersikulo 10. Ito ang ating maririnig na hula mula sa Diyos. At ibubuhos ko, sa bahay ni David, at sa mga naninirahan sa Jerusalem, ang diwa ng biyaya, at ng mga kaawaan. At titingnan nila ako, na kanilang tinusok, at sila ay magdadalamhati,
para sa kanya habang nagdadalamati sila para sa isang nag-iisang anak na lalaki. At mula sa King James Version na Biblia, narito ang buong talata. Ito ang sinabi ng Diyos. At ako'y magpapadala ng pag-ibig sa mga anak ng Israel sa araw na iyon, at makikita nila ako na tinadtad. At sila'y iiyak para sa akin, gaya ng pag-iyak ng isang ama para sa kanyang bogtong na anak. Narinig natin mula sa talata, ang salitang, ako na kanilang tinusok, at ang salitang makikita nila ako na tinadtad. At ang mga salitang ito, ay walang pag-alinlangan na tumutukoy sa pagdurusa ni Kristo sa krus. Baka sabihin na naman ng mga Muslim at Iglesia ni Kristo, na ang tinusok at tinadtad dito ay ang Ama. Kaya isang kabaliwan ang pagsasabing si Kristo ay tao o propeta lamang. Dahil sa buong Biblia, walang propesya na mababasa na may isang tao lamang o propeta na ipako sa krus, na totoong tinutusok at tinadtad. Ito ang isang katotohanan, na inamin mismo ni Kristo sa lumang tipan, na totoong natutupad sa bagong tipan. Kaya isang malaking katunayan ang nasusulat sa talatang ito, na si Kristo ay hindi ginawa ng Diyos, dahil siya ang Diyos na nagsasalita sa lumang tipan ayon sa Biblia. Subalit, kung ang mga Muslim at Iglesia ni Kristo ang masusunod, tiyak walang naliligtas sa krus, dahil para sa kanila hindi dugo ng Diyos, na nagkatawang tao, ang ginamit upang patawarin tayo. Kundi dugo lamang ng isang ordinaryong tao, na ayon kay Muhammad at Felix Manalo, walang kapangyarihan, at ginawa lamang na isang kasangkapan, ng Diyos na Ama. Sana po kahit kunti may napulot tayong aral sa video na ito po si Kuya Tem. Ang inyong lingkod sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, maraming salamat po sa inyong panunood.